Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na fried chicken na lalagyan natin ng konting twist mga kuys. Para naman medyo maiba yung ating fried chicken, kaya gagawa tayo ng medyo kakaiba na alam ko naman hindi lang ako ang nakagawa nito mga kuys. Marami naman nakagawa nito kasi maraming beses ko na rin nakita ito sa mga ibang mga napapanood ko mga kuys, kaya tinry ko. Bali ito mga kuys yung sinasabi ko sa inyo na medyo kakaiba. Naglagay ako ng sinigang mix dyan kung anong gusto nyong pang-asim. Tapos maglalagay rin tayo dyan ng konting pampalasa. Kung may chicken powder kayo, mas maganda. Mas maglalagay tayo ng white pepper mga kuys. Pwede rin naman yung black pepper. Para lang maiba mga kuys. Tsaka may available tayong white pepper dyan. Hindi siya ganun kaanghang mga kuys kaysa dun sa black pepper. Naglagay rin tayo ng garlic powder dyan. Maglalagay rin tayo ng Spanish paprika dyan mga kuys. Naglagay rin ako ng onion powder dun mga kuys. Tapos konting-konting asin. Kasi yung sinigang mix mga kuys, bali may alat na yan. So konting patis na nilagay natin dyan. Usually kasi mga kuys, ang ginagawa ko talaga dito, yung mga classic na pritong manok, yung kalamansi tsaka patis. Eto, try nyo mga kuys yung sinigang mix. Masarap siya, promise. Hindi lang siya pang sabaw. Pang prito din mga kuys, pwede rin naman yan. Wala namang problema. Talagang madalas naman talaga natin ginagamit yung sinigang mix sa sabaw, pang sigang. Pero try nyo to, mas lalo mga kuys kung medyo mahal yung kalamansi. Pwede nyo siyang pang substitute dun sa pinaka-asim na gagawin yung pambabad sa inyong mga manok mga kuys. Pwede rin natin try yan sa mga isda, tilapia, pampano, or kung anong trip nyo mga kuys. Wala namang problema tayo dyan. Tinan nyo mga kuys, so nabubulol pa tayo. Tapos yan, pininit natin ng mantika dyan, saktuhan lang. Mas mabilis lang natin maluluto to mga kuys kasi wala na tong breading eh. So saglitan lang, tas maganda naman yung apoy natin yan sa labas. Ang pagka nagpiprito kayo ng mga manok mga kuys, mas maganda, wag naman yung sobrang hina. Mas maganda siya pag yung katamtaman lang yung apoy para makuha nyo yung lutong ng balat na gusto nyo. Tapos yan, bantay lang kayo ng bantay palagi dyan mga kuys. Tapos after yung magluto ng manok, minsan kasi ang nangyayari, pagka prito ng manok, diretso kain na. Kaya nangyayari, may mga bloody pa dun sa loob. Ang gawin nyo, pagka prito nyo ng manok, i-rest nyo mga kuys kahit mga 5 to 10 minutes. Mainit pa rin naman yun. At least, maluluto pa rin yung sa loob nung pinaka manok nyo mga kuys yun. Kasi yan mga kuys, pagka ganyan, masasabi ko naman lutong-luto na siya kasi tinagtad ko naman siya talaga mga kuys na maganda-ganda, malilit yung size niya. Pero kung gusto nyo talaga na juicy yung loob at di kayo magalala mga kuys na bloody siya, i-rest nyo muna siya mga kuys ng mga 5 to 10 minutes bago nyo kainin. Kasi naluluto pa rin yung loob nyan mga kuys eh. Kasi mainit pa siya. Tsaka 10 minutes, mainit pa rin mga kuys. Tsaka ang hirap naman kumain ng sobrang init, di ba? Yan mga kuys ha, kung gusto nyo matikman yung ganitong simple ang luto ng fried chicken, try nyo, sinigang mix lang naman yan. Tapos wala namang masama, mag-try tayo ng iba para naman yung kinakain natin eh medyo maiba naman paminsan-minsan mga kuys. At wala naman tayong ginagawang masama dyan sa pagkain natin. Nagtatry lang tayo ng bago. Tapos yan mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang sarap at dali na fried chicken. Tara mga kuys, kain, salamat!